Wag ko kayong uuwi na walang Pizza Hut. Pero according to Arvin, sarado po ang Pizza Hut daw. Nationwide. Kasi ang misis ko mahilig sa Pizza Hut yan. Sorry, sarado daw. Okay. As I promised to you to speak about the second coming, I will begin a series on the second coming. What if General Douglas MacArthur did not fulfill his promise to return? Ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Alam niyo ba ang history? Amen. Kung hindi bumalik si General Douglas MacArthur, probably we are still under the Japanese regime. But you see, the greatest promise that General Douglas MacArthur, na sinabi niya, yung sinabi po ni General MacArthur, that I shall return. Amen. Bumalik po ba siya? Bumalik. Pero gusto ko pong i-share sa inyo na hindi po ang tungkol sa history ang i-share ko po sa inyo. I will be talking about the second coming of the Lord Jesus Christ. It is our blessed hope. Ang mapagpalang pag-asa ng mga mananampalataya kay Kristo. Alam niyo po na, naniniwala po ba kayo na babalik ang Panginoon? Amen. Ingat. Amen. Shall we please open our Bible in Titus, or in Tagalog, Tito, chapter 2, verse 11 to 13. Sabi po rito, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Verse 12, ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip. Ibig sabihin po niyan, we should think in everything that we do. Dapat sa bawat po natin ginagawa, tayo po ay nag-iisip. Pumalakpak nga po ng isa ang mga may isip. Yan. Yung mga nagtatlo, dalawa, wala silang isip. Sabi niya rito, tutuloy po natin, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkakilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Sabi po sa verse 13, which is the key verse, mamuhay tayo ng ganito habang inihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan nga po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Lord, we expect you to come. Sabi po rito, tingnan niyo po kung paano dinescribe ang ating Panginoon. Sabi niya po rito, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay natin ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino raw po yun? Jesucristo. Dito sinasabi nito na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Number one, He is God. In English translation, it says, our God and Savior, Jesus Christ. Dito po ay pinapawalang bisa ang katuruan ng mga iglesia na si Kristo po ay tao lang. Sana hindi na lang nila ginamit ang pangalan na Kristo. Kung ginagamit lang nila na si Kristo ay tao lang. Ngunit sinabi po rito sa Titus chapter 2 verse 13 na si Jesus ay ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong sinasamba rito sa Life Transform Harvest Ministry is the Lord Jesus Christ, who is God and Savior. Sabi niya po rito, tayo po daw ay mamuhay ng ganito. Ano pong ganito? While we are expecting the second coming of Christ, sabi niya po rito sa verse 12, ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip
pagkakilala sa Diyos. Tinanong ko na po ito kanina, ngunit gusto ko po tanungin kayo muli. Naniniwala ka ba babalik muli ang Panginoong Jesus? Amen. Number 2, alam mo ba ang dahilan kung bakit siya ay muling babalik? Wala mo babalik. Alam ba ang dahilan? Number 3 questions that I would like to share with you. Nag-aantay ka ba sa Kanya? Sino rito nag-aantay sa Panginoon? Amen. Naalala ko po yun ang tatay ko po. Kwento na po sa inyo ito eh. Hindi natutulog ang tatay ko hanggat wala kami lahat sa bahay. Ang father ko po ay bago po yan pumasok sa kwarto, ang tatay ko po ay ganito. Pagdating po ng alas 7, tapos naman ng gabihan niya, kumain na po yan. Pagkatapos po kumain yan, magsya-shot na yan. Iinom po muna yan ng mga 3 bote ng beer. Amen. Every night po yan, for years, ginagawa po niya yan. Pangalawa po, pagkatapos po, iinom po yan ng 2 shot ng Pundador. Wow, galing ano. Pag wala pa po ako, dahil ako lang po yung bunsong anak na naiwan sa bahay namin, wala pa po ako, hindi pa matutulog yan. Minsan inaabot po ako ng alas 10, alas 11, alas 12. Kaya po nung kabataan ako, malayo pa lang po, kasi po yung apartment namin may poste. At yung poste po, malakas ang ilaw, malayo pa lang ako, nagre-reflect po yung ilaw. Kasi yung tatay ko, Brother Wilson, ang tatay ko po ay medyo bald. You know what I mean? Yes. Wilson. Pero mas makinis dyan, Brad. Kaya pag tumapat sa ilaw, talaga nagre-reflect. Malayo pa lang ako, kitang-kita ko yung tatay ko. Ako yan. Alam niyo po yung tatay ko, pag darating ako, gagano'n lang yan. Anong oras na? Yan. Kaya po naging ugali ko po na kapag wala ang isa sa apartment dyan, tinetext ko po, gabi na, asan ka na? Hindi ko po mga anak yung mga tao na yan sa laman, pero it has been my habit to wait for people inside my home and to make sure that before I go to sleep, maayos sila lahat. Amen. What if I did not come home? Ano kaya mangyari sa tatay ko? No? Hindi pa ho nangyari yan. Umuwi pa rin ako kahit ano nangyayari. But one thing for sure, what if the Lord Jesus Christ did not return for the second time? Paano kaya kung hindi babalik ang Panginoon? Now, I would like to share with you that the second coming of Christ will take place anytime from this generation. Hindi po ako pula ang propeta sapagkat hindi po ako magsasabi kung kailan darating ang Panginoon. Amen. But let's study on the theology or the doctrine about the second coming of Christ. Tagalog po ito, I hope that you understand, ang katiyakan ng kanyang pagbabalik. Naniniwala po kayo na babalik ang Panginoon. Now, what is our assurance? Sabi po rito, John chapter 14 verses 1 to 3. If you have your Bible with me, right now, you have your Bible, markahan niyo po ang lahat ng verses. Pwera na lang po kung meron po kayo katulad ng estudyante ko sa UE o kaya sa Access, kapag natapos ko mag-lecture, kinukunan nila ng picture yung aking presentation. Pero kung wala naman, magsulat po kayo. Amen. I pray that you will always have a habit of writing down, taking notes every time Pastor Ali preach. Kasi alam niyo po, I make sure that whatever I preach every Sunday, it is transferable. Ano ibig sabihin ng transferable? Pwede mo itong gamitin sa iba. Amen? Kaya nga po gumagamit ako ng PowerPoint so that whatever I preach to you, I put it there so that when you share the gospel to others, ang gagawin mo lang, kokopyahin mo lang yung aking tinuturo. Amen? Ayoko pong umalis kayo dito nang wala kayong dalang sandata. I always preach that way. Kaya po, I always put everything sa ating PowerPoint. Sabi po rito sa John chapter 14, verse 1 to 3. Huwag kayong mabalisa. Ano ba sa English ng mabalisa?
Ha? Sabi lang, don't be troubled. Sabi sa inyong translation. Huwag kayong mabalisa ang inyong mga puso. Sa inyong mga puso. Okay, ulitin ko natin. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Look at this verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan, or in my Father's house, there are many rooms. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Ako ay paparoon upang maghanda ng dako para sa inyo, or I will go there to prepare a place for you. Look at verse 3. Kapag ako ay pumaroon at makapaghahanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon, dumuon din kayo. What a wonderful promise. The Lord will come back again. Alam niyo po ba, ang heaven ngayon, ang new heaven, wala pa pong nakakapasok doon na mananampalataya. I would like to share to you that the new heaven that the Lord Jesus Christ is preparing into this, wala pa pong nakakapasok doon. Because in Revelation, you would learn that God is preparing a new heaven and a new earth, which is the dwelling place for God and for all the saints. Amen. Ang ibig po sabihin niya, si Jesus Christ up to now, na habang hindi po siya bumabalik, ibig sabihin, inihahanda niya pa ang iyong tahanan, Brother Wilson. Wow. Di ba? Amen. Hindi ko alam kung anong kulay ng room mo, Brother Wilson. Hindi ko rin alam kung kapitbahay mo ko. Praise the Lord. Sino rito gusto magkakapitbahay ang mga light transformers? Amen. Di ba? Mga nasa baba na sila Brother Joji. Okay bro, kamusta ka na dyan? Tapos sisigaw ko doon, Brother Ray! Ano? Pero si Brother Ray po at that time, hindi na po siya nakaganon. Amen. Brother Ray, malaki